Apostle Paul want is those acquisition, new knowledge, and new power is to be more operative in his life and ministry. Last time, may mga nag-testimony sa atin, yung mga new members, at napakaganda, encouraging yun, kasi doon sa testimony nila ay ipinakita yung sinfulness, yung kanilang rebellion, kagaya ni Pablo, yung dating pamumuhay, at nung nakilala na nila ang Panginoong Hesukristo, may nagbago sa kanilang buhay. Pero nakita rin natin na hindi nahinto doon. They want more. They want to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ and to experience more of the power that raised Jesus from the dead. Gusto ko pong paalalahanan ng bawat isa na ang mga biblical na imperatives o command, ito po ay hindi madali. Huwag po kayo panghinaan. Yes, we love justification, we love adoption as sons, but sanctification, which is yung topic natin ngayon, na yung pagpapabanal, this is where the rubber meets the road. Ito yung crux of the matter. It is time for us, time for every Christian to demonstrate these glorious blessings na tinanggap nila sa Panginoon. At gusto ko kayong mag-ingat dahil hindi ibig sabihin ng sanctification o pagpapabanal ay perfection. Maraming inadequate na construction ng sanctification, tinatawag na perfectionism, fundamentalism, kabilang dyan, at yung higher life movement or Keswick movement. Sinasabi nila that perfection is attainable in this life. Sanctification is reduced to man-made rules that leads to behavioral abstinence, which is yung full-blown nito is legalism. Mag-ingat tayo dito mga kapatid dahil yung spirit ng legalism ay mapanghimasok sa atin. Mapanghimasok nang hindi mo alam kapag ikaw ay nasa kaseryosohan ng iyong sanctification. Kapag tinatrato natin yung sanctification ng may kaseryosohan. Pero sa mga ganong tagpo ay mas naghihimasok yung error ng legalism. Now, gusto ko pong ibigay sa inyo itong definisyon ng sanctification. Ang Kristiyanong pagpapabanal ay gawain ng lahat ng nakipag-isa kay Kristo. May mga bagong puso na binanal sa pamamagitan ng Espiritu at salita. At ito yung gawain upang patayin ang mga nananalaytay na kasalanan at lalong lumago sa kabanalan na siyang magdadala sa kanila sa mukhaang pagharap sa kanilang Diyos, which is yung beatific vision. At itong next passage natin ngayon, mga kapatid, sa Philippians 3, ay nagpapakita ng katotohanan ito. Tingnan niyo po yung verse 12, yung ating simulang verse dyan. I believe itong verse 12, ito yung hinge ng chapter 3 na ito patungkol sa sanctification. Ang sabi ni Paul, "Not that I have already obtained this, or I'm already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own." Pansinin niyo po yung unang adverb na binanggit niya doon, yung not or uk. Ginamit niya ito to elaborate yung verse 7 to 11. May binabanggit siya doon na new knowledge, new power leading to perfection. Pero ang sabi dito ni Paul, it is not that I have already obtained this or I'm already perfect. Pangalawa, bakit niya ito binanggit? Dahil upang hindi tayo mahulog sa maling kaisipan ng mga binanggit natin kanina patungkol sa perfectionism. Pansinin niyo nung sinabi ni Paul dito yung dalawang already. Not that I have already obtained this or I'm already perfect. First, pansinin niyo mga kapatid, he gained new knowledge and power. Pero dito sa verse 12, he denies that he already obtained the fullness of that knowledge. The fullness of knowing Christ and the ultimate apprehension of Christ's resurrection. Which in turns, nagdala sa kanya dun sa second na already, na not already. Second, he denies also that he has already become perfect. From the word teleos, perfect. So makikita nyo mga kapatid, itong double already na ito,
not that I have already obtained, not that I'm already perfect, ito ay double-edged sword. At winawak dito ni Pablo ang dalawang ito. Una, yung moral perfectionism. Binanggit natin kanina that perfection is attainable para sa mga ito. Binawak ito ni Pablo, itong moral perfectionism. It is an excessive and external conformity to the law na pwedeng kahulugan. At yun yung tinutukoy natin na legalism. And second, it is yung moral na libertinism, which is yung antinomian naman yung full-blown nito. Extreme view of grace that leads to lawlessness. Ito yung winawak ni Pablo dito nung sinabi niya na not that I have already obtained, or not that I am already perfect. Now, in light of this hinge, o yung verse 12 na ito po yung gusto ko mensahe sa atin sa umagang ito. That Christ's victory over sin and death restores His people to true holiness, requisite for beholding the Lord. Gustong idiin ni Pablo dito, verse 7 to 11, nakita natin doon yung victory ni Christ over sin and death, pero makikita natin dito kung paano nire-restore ng Panginoong Hesukristo sa kabanalan ang kanyang mga tao, which is requisite para doon sa beatific vision. Si Pablo, alam natin, sa Acts chapter 9, pinasadahan niya dito sa verse 6, si Pablo ay manunuligsa ng iglesia. But there is a sudden turn of events. Imbes na bihagin niya ang mga Kristiyano, siya ay nabihag ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba parang nagre-remind sa atin yun doon sa chapter 1. Akala nila ng Roma ay bihag nila si Pablo. Pero ang totoo, sila yung bihag ng Ebanghelyo. So Christ laid His hands on Paul and made him His own and gave him new direction. Yan yung sinasabi ni Pablo. Siya ay binihag ng Panginoong Jesus at ngayon meron na siyang bagong direksyon. Nandun na siya sa paglakad ng sanctification. Tinukoy ito ni Pablo, verse 14, as the upward call of God. Now, ano yung tugon ni Pablo nung siya ay binihag ng Panginoong Hesukristo? Ang tugon ni Pablo dito sa verse 12, I press on. I press on, dioko. Dalawang beses din ito binanggit ni Pablo sa verse 14. Now, to press on, ito rin ay pwedeng mga hulugan na negative. Yung word na dioko ay ginamit din sa pag-persecute ni Paul sa iglesia. Or positively, which means to make effort, to strive, o magsikap. Ginagamit ito as analogy sa mga mananakbo towards doon sa pinal, o doon sa finish line. At kung titingnan nyo, yung home run na illustration natin kanina, is ganun yung ginagawa ng batter at ng mga runner. Kapag nakita nila yung home run, they strive towards the goal. Ang mga mananakbo ay nagmamadali because there is a prize sa verse 14. At ito yung goal marker. Ito yung perfection na tinutukoy ni Pablo. Kaya sabi niya, not that I have already obtained that, or I'm already perfect, pero ang ginagawa ni Pablo dito, he fixed his eyes doon sa perfection, doon sa beatific vision. At ito yung nagbabago, nagdadala sa kanya from one level of glory to another. He saw the glory of the risen Savior, and it outshined all the things he deemed important. Kung bakit nasabi niya doon sa last na pag-aaral natin is, he considered everything as rubbish. Sa verse 13, binanggit niya ito, forgetting what lies behind and pressing on toward that prize where he will see Christ in the fullness of His glory. Isang bagay na dapat din nating pansinin, mga kapatid, nung sinabi ni Pablo itong pressing on or to press on, ito ay rooted sa idea that he no longer owns himself. Hindi niya na pagmamay-ari ang kaniyang sarili. Halimbawa, sa ilang passage sa 1 Corinthians 3, you belong to Christ. Chapter 6, you are not your own, for you were bought with a price. Sabi rin ni Paul sa Romans 14, none of us lives to himself,
and none of us dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Isa yun sa bagay, kung saan nakaugat yung pag-press ni Pablo, the idea that he no longer owns himself. Kaya, mga kapatid, si Pablo, binuview niya yung kanyang sanctification in light of union with Christ. Ito yung kanyang tinitindigan dahil siya na ngayon ay nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo. Siya na ngayon ay may kakayanan na lumakad sa kabanalan. Kaya nga maganda yung pagbasa kanina ng 10 utos ng Diyos. Hindi ka na ngayon nasa ilalim ng sumpa at pang-aalipin ng batas na yon na siyang nagkukundina, bagkus ikaw na ngayon sa pamamagitan ng kanyang espiritu, sa pamamagitan ng iyong pakikipag-isa sa kanya, ikaw ay may kagalakan na sumunod sa kanyang batas. So ganito ba natin mga kapatid? Pine-pursue yung ating sanctification? Do we desire to see Christ in the fullness of His glory? Kapag nandun sa atin yung desire na yon, kagaya ni Pablo, ito yung humuhulma sa ating pamumuhay. Bago po tayo tumuloy sa ating 2 punto, alam ko familiar kayo sa sagupaan ni David at Goliath. In 1 Samuel 17, let me sum up sa inyo ito. Sa 1 Samuel 17, makikita nyo itong story na to. Now the Philistines gathered their armies for battle. And the Philistines stood on the mountain on the one side, and the Israel stood on the mountain on the other side with a valley between them. Verse 4, and there came out from the camp of Philistines a champion named Goliath of Gath. So 5-7, he is a giant loaded with heavy armor. He stood and shouted to the ranks of Israel, choose a man for yourselves and let him come down to me. He added, I defy the ranks of Israel to this day. Give me a man that we may fight together. When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. So yung mga Israel tsaka si Saul natatakot doon sa gilid. Verse 40, he took his staff. Here comes David, the youngest son of Jesse. He took his staff in his hand and chose 5 smooth stones from the brook and put them in his shepherd's pouch. He said, this day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you down and cut off your head, that all the earth may know that there is a God in Israel, and that all this assembly may know that the Lord saves, not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hand. Verse 48, Goliath drew near to David, and David put his hand in his bag and took out a stone and slung it and struck the Philistine on his forehead. The stone sunk in his forehead. He scored a home run, and Goliath fell on his face to the ground. Tingnan niyo yung verse 51. Then David ran and stood over the Philistine and took his sword and drew it out of its sheath and killed him and cut off his head with it. When the Philistines saw that their champion was dead, they fled. Pero tingnan niyo yung mga Israelites. Nanginginig sila sa takot. Pero pagdating sa verse 52 na makita nila yung victory ni David, ang sabi dito, and the men of Israel and Judah rose with a shout. They celebrated and pursued the Philistines as far as Gath and the gates of Ekron. Mga kapatid, kung marahil naririnig niyo sa mga ilang preachers, baka isipin niyo na kayo si David at si Goliath ay yung problema sa buhay. Well, brothers, hindi po kayo yon at hindi tayo si David. We are no David. Apostle Paul is not David. Christ is the greater David. He is the true David. He is the heaven's champion. And let Goliath be an emblem of the devil, the champion of the underworld, a roaring lion, a formidable enemy who was the power of death. And Christ is the greater David who slain that giant. We are no David. Tingnan niyo kung paano ito ininterpret ng New Testament in Acts 2:24. He shattered the pangs of death
because it was not possible for him to be held by it. In verse 29, the patriarch David both died and was buried, in his tomb is with us today. But Christ is exalted at the right hand of God, making his enemies his footstool. At dun sa binasa kanina ni Deacon Sam, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Christ batted away the serpent's head and plundered his house. Kaya yung tugon ni Pablo bilang mga pinalaya, let us press on. I press on. Sabi ni Pablo, malaya na ako dun sa pangaalipin na yon. Let us move quickly and run the bases. When we seriously reflect, mga kapatid, on what Christ has done for us on the cross, sanctification, definitive and progressive, becomes apparent. It is not easy, kagaya ng binanggit natin kanina, but you are able and you are joyful. Ikaw ay magalak sa iyong sanctification. Tingnan nyo nga, yung mga coward na Israelites na yon. After David killed Goliath, immediately, they turned into formidable warriors. At tingnan nyo mga kapatid, ang ginanap sa inyo ng Panginoong Hesukristo. Matapos niyang sugpuin ang kamatayan at kasalanan, ikaw ngayon ay may kakayanan na pumatay ng kasalanan. May dalawa po tayong punto sa umagang ito upang it can be helpful as we press on towards the final goal. First is, let us realize that the sanctification of Christ's people will surely flourish. Ito ay magyayabong. I know that though we all struggle in spiritual battle, ito, bago tayo pumunta dito, I know that you struggle a lot. Some of us, though some of us this morning are but weary souls and heavy laden, sabi ng hymn, though our sails have all been torn, despite all of that, mga kapatid, you are bound to flourish. Sabi kanina sa psalm reading natin, the righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. Christ's people will surely flourish. Hayaan yung basahin natin itong verse 12 to 16. Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining toward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Now let those of us who are mature think this way. And if anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Only let us hold true to what we have attained. Now, alam ko, ilang beses na sa atin nababanggit yung literary technique ni Paul, yung chiastic pattern, at dito ay evident iyon. Kung mapapansin nyo yan, verse 12 is in symmetry doon sa verse 16. It talks about his imperfection and what he attained. Hanggang 12 and 15a. Pagdating sa 12c at 14a, may kita nyo dyan yung kanyang determination, yung kanyang pag-press on, yung kanyang striving. At dito mag-i-intersect yan sa verse 12d at 13a. It intersects with the notion of him as Christ's possession. Ito yung central idea na hindi niya pagmamay-ari yung kanyang sarili. He pressed on dahil siya ay pagmamay-ari ng Panginoong Hesukristo. He wants them to think this way. Since they are of Christ, they should hold true
to this and conduct themselves according to this truth. Kaya 'di ba, chapter 1 verse 27, anong sabi niya doon? Let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Hold true to this. This is the paradigm of our sanctification. At nagbibigay bigat ito doon sa word na dioko, doon sa press on. Because the same Christ who owns them, who gives life to them, the power that protect, preserve, and nurture them is the same power that will complete, the same power that will raise them when Christ return in the fullness of His glory. Kaya't pansinin niyo, in all circumstances, whether in danger, nakedness, or sword, they have this confidence that their life is in the hands, not of Caesar, not of any powerful na mga society sa kanilang time, but of Christ. And Christ will surely complete yung sinimulan niyang gawa sa kanila. So brothers, may you have that confidence in our pagdating sa ating paglakad sa kabanalan, na tayo ay possession ng Panginoong Hesukristo, na yung kanyang sinimulang gawa ay kanyang titiyakin. And the more na nagbibigay ng bigat ito sa ating pag-pursue, pag-strive sa sanctification toward that goal. Isang bagay na gusto kong manote din natin dito mga kapatid, na when Paul is talking about doon sa teleos, o doon sa maturity in sanctification, this is not in a mystical, mysterious, or paranormal event. Marahil may mga kilala kayo, may mga alam kayo na ganyan, kapag sinabi nila na nararamdaman nila na sila ay nasa espiritu, nagkakaroon ng hallucination, may mga magtatumbling, matutumba, magsusuka, kung ano-ano, mga bubbling na salita. Marahil familiar kayo dyan. Kung bakit ko ito sinasabi, dahil hindi yun yung sanctification na gustong ituro ni Pablo. It is important because Paul is aware of some mystery cults that surround the Philippian church. At yung word na teleos has a sense of consecration. At ginagamit po ito ng mga mysterious religion na ito as initiation rites sa kanilang cults. Halimbawa, yung familiar kayo sa Eleusinian mystery. Ito ay sa near Athens. They are considered the most famous of the secret religious rites of ancient Greece. At ang initiation nila ay nakakabit sa isang agrarian. It's an agrarian cult kung saan gumagamit sila ng mga psychedelic drugs like magic mushroom, magic plants, etc. na nagkukos sa kanila ng hallucination o transcendental effect. At hindi na rin tayo lalayo, mas malapit, mismong sa Philippi ay yung Dionysian Mysteries. Ito namang Dionysian Mystery na ito ay isang ritual na ginagawa ng may halong mga intoxicant and other trance-inducing techniques like dance, music. Ito yung isang bagay na mas malapit sa mga taga-Pilipos at familiar si Pablo at ang mga taga-Pilipos na ito. Pero alam niyo kung bakit appealing ito sa maraming tao? Dahil kagaya ng binanggit natin kanina, nagdudulot ito, nagbibigay ito ng transcendental effect. If you were a slave or outlaw, very liberating ito para sa kanila. Hindi ka na alipin o hindi ka na outlaw. Sa moment na yon, parang nagtatranscend yung sarili mo. Now, if you belong sa elite class, very empowering naman yon sa kanila as becoming one with their gods. Now, these cultic religious practices, brothers, are far from holiness and true consecration. Rather, they cause deception, disordered lifestyle, and even chaos. Ang punto ko dito, mga kapatid, that Paul does not promote any of these practices. He is dismantling these pseudo-spiritual experiences and bringing them back to the gospel.
Naalala niyo doon sa verse 3? Anong sabi niya doon sa verse 3? We are the true circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. This is the true spiritual worship. At pinapakita niya kung ano ito, dito sa verse 12 onwards, ito ay continual and laborious pursuit of holiness. And yung laborious and continual pursuit na yon ay nakikita sa pagpatay sa kasalanan at paglago sa biyaya. And later makikita natin yung sa pagkakaisa sa loob ng iglesia. Because Christ liberated them from the shackles of sin and death, now they are able to kill sin and vivify graces. Nung sinabi ni Pablo, I have not yet obtained, nor I am perfect. Maganda makita nyo dito na nire-recognize ni Pablo yung kanyang weakness, yung kanyang indwelling sins, yung kanyang remaining corruption. At kapag nare-remind tayo doon sa ating remaining corruption, it eliminates the spirit of legalism. At pinopoint tayo nito doon sa all-sufficient work of our Lord Jesus Christ. Yes, we are able to pursue holiness. Yun yung imperative sa Hebrews. Pero maganda na mapaalalahanan din natin ang ating mga sarili. Kagaya ni Pablo ng kanyang weakness, ng kanyang insufficiency, imperfection. Kaya sabi niya, not that I am already perfect or obtained it. Now, while we deny that perfection is not attainable in this fallen world, it does not discount our pursuit of holiness. At gusto ko kayong hamunin, mga kapatid, because pursue holiness while being mindful of our remaining corruption. This helps us to fix our eyes on Christ's perfect work that we may receive mercy and grace. Di ba, nung sabi niya doon sa 1 John 8-9, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ito yung biblical na sanctification. Meron siyang awareness ng sin, ng kanyang imperfection, pero hindi nun dinidiscount yung kanyang laborious, striving pursuit sa holiness. So nakita niyo yung balance ni Pablo, kung bakit double-edged yung sinabi niya doon that not that I have already obtained, nor I'm already perfect. It eliminates the spirit of legalism and antinomianism. Listen to Hendricksen's comment on this passage. Ang sabi niya, when this perfection is called goal, it is viewed as the object of the human striving. When it is called prize, it is viewed as the gift of God's sovereign grace. Though it is true that this believing and this striving are from start to finish completely dependent on God's grace, nevertheless, it is we who must embrace Christ and salvation in Him. It is we who must strive to enter in. God does not do this believing and striving for us. So nakita niyo yung point niya doon. We must strive, we must embrace Christ and salvation in Him. Hindi tayo, bukod sa hindi tayo lawless Christians, na sinasabi na fulfilled na yung law, wala nang role yan. Dahil tayo ay able na let us pursue holiness at kasangkapan, ginagamit ng Panginoon yung kanyang mga batas sa striving na yun. Now, let's go sa ating second point. Secondly, realize that the sanctification of Christ's people unites them as they move toward glory. Binanggit natin kanina, believers are bound to flourish because of what Christ accomplished. That's a home run. But on the other hand, Christ people, yung sanctification na yun, it unites them as they move toward glory. Homebound ang mga mananampalataya.
Gusto kong makita niyo dito, mga kapatid, ng ine-emphasize ni Pablo dito, o ang kanyang pinopromote, is sa kanilang sanctification, as they pursue the prize, ay yung kanilang pagkakaisa, yung kanilang unity sa loob ng church. Tingnan po natin yung verse 17 to 21 sa ating second part. Ang sabi dito, "Brothers, join in me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. For many of whom I have often told you and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction. Their God is their belly, and they glory in their shame, with minds set on earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body, by the power that enables Him to subject all things to Himself." Pansinin niyo, tinawag ulit sila ni Pablo na mga kapatid. Brothers, sabi niya ganun. It is to show that they are in the same family in Christ. Just like Christ, He is a brother's keeper. Ganun din si Pablo. Tinitingnan niya na itong mga mananampalataya na ito, bagamat ito ay nasa lokal ng Pilipos, sila ay nasa iisang pamilya ng Diyos. He loves them, and so He admonishes and warns them. Naglatag po dito si Pablo ng dalawang grupo ng tao. One is true brothers in Christ, and the false and pretentious one. One who follows the example of Paul. They are the citizens of the kingdom of God, the citizens of heaven. And one who did not. At ito yung mga enemies of the cross. Now, pertaining to the former, ang sabi ni Pablo, join in imitating me, rather, and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. Possible, isa sa mga nasa ayon niya dito is si Epaphroditus at si Timoteo. Naalala niyo kung paano niya kinamin itong dalawa. Now, he is emphasizing unity dito. The idea, yung gustong idea ni Pablo is to join those who follow Paul's example. At isang bagay na makikita natin, may minomortify din si Paul dito. At ano yun? Yung spirit ng individualism. At ng isang apathetic, o sa language ng maraming cool kids ngayon, yung nonchalant, yung apathetic na approach sa churchmanship. Yan yung minomortify ni Paul. Kapag ginagamit ni Pablo yung word na walk, sabi niya, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. Kapag ginagamit ni Paul yung word na walk, ito ay nasa background ng Old Testament saints who showed faithfulness and obedience to God. Ano ba for example, Enoch walked with God. Noah walked with God. Abraham walked before God. Israelites and their sons should walk before God. Psalms, yung mga awit o mga salmo, they teach us to walk in His statutes. Believers walk by faith and not by sight. Yung kaninang hymn na inawit natin kanina, yung trust and obey, di ba yung first line doon? When we walk with the Lord. Pero ang ganda ng translation, diba? Kapag tayo'y namuhay, kung tayo'y mamuhay. So kapag ginagamit ni Pablo yung word na walk o paglakad, ito ay merong sense ng paglakad ng may katapatan at pagsunod sa salita ng Panginoon. Yung pamumuhay ng may pagsunod sa Diyos. Secondly, pag ginamit niya ito, meron din itong sense ng companionship. Halimbawa, sa Psalm 1, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked." In Proverbs 13, "Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm." So merong sense ng companionship. Therefore, para kay Pablo, in order to maintain yung kanilang unity and obedience sa loob ng church, at para mag-progress yung kanilang sanctification, Paul wants them to walk with those who walk like him.
na maging isa sila sa paglakad, sa pagtahak ng sanktifikasyon. Alam niyo po, yung mga langgam, hindi sila nagsasalita, hindi sila nag-uusap. Siyempre, hindi sila tao. Pero yung mga scientists, they've discovered that yung mga ants ay gumagamit ng mga small chemicals na tinatawag na pheromones. At itong mga pheromones na ito, para makapag-communicate sila sa bawat isa, nagbabagsak sila nito doon sa kanilang trail. So they leave a trail of pheromones as they walk, so that yung mga ants sa kanilang likuran ay makafollow doon sa trail na iyon as they march towards sa kanilang goal. At the same thing yung sinasabi dito ni Pablo, may mga trail na iniwan yung Panginoon. Pag ginagamit niya yung walk, it is in line doon sa mga pamumuhay ng mga naunang mananampalataya sa kanila. Ang isa sa favorite na hymn ko is yung O Church Arise. Sabi doon, as saints of old still line the way. Nung sabi doon, retelling triumphs of His grace. At yun yung mga trail, mga kapatid. At ganito din yung mga mananampalataya sa RBCM at sa mga kapatid natin na nasa kaluwalhatian ng Diyos. They live this trail and we hear their calls and hunger for the day when with Christ we stand in glory. Now, given yung kanilang pagan background and lack ng immediate access sa Scripture, napakahalaga ng pamumuhay ng mga mananampalataya. Wala silang immediate na, wala silang complete set ng commentary ng Old Testament, ng mga apostles, ng mga letter na ito. So that, given their pagan background, limited yung kanilang access. They rely on sa mga apostles. Ang standard na sinusundan ng mga mananampalatayang ito, sa kanilang pamumuhay are those who preach the gospel and those who were ahead of them. Tinitingnan nila yung buhay nila Pablo, nila Timoteo, nila Epaphroditus, ng mga unang mananampalataya sa kanila. Halimbawa, sa Titus 2, hindi lamang ito pagdating sa age, kundi sa kanyang tagal din sa pananampalataya. Sa Titus 2, halimbawa, in-exhort ni Paul that older men and women, they are to teach what is good. This is also true to those who stand in this pulpit. Sa mga tumatayo sa pulpitong ito at nangangaral, sa mga tagapanguna. Kasama dito yung mga long-standing member ng church na ito. That to show them sa mga bagong members din at sa ibang kapatid natin, to show them the path of holiness. That holiness is a flourishing, sanctificating at sanctification na work ng ating Panginoong Hesukristo. At yan yung sinusundan ng ating mga kapatid. So, dapat tayo maging maingat dito. Pero gusto kong makita niyo mga kapatid, kung bakit binanggit ko kanina, na though they don't have immediate access sa sacred scriptures, they rely doon sa testimony ng mga saints nila, nila Apostle Paul. Sa atin ay mas mabigat yung hamon nito. Because ito ay privilege sa atin now that we have the finality of the Holy Scriptures. Kumbaga, mas mabigat yung instruction sa atin to press on toward the goal at mas lalong lumakad sa kabanalan because the finality ng Scripture ay hawak natin. Sa Pilgrim's Progress, si Hopeful doon, yun yung companion ni Christian doon. At itong kasama niya na ito, si Hopeful ay siya yung laging nag-warning. Bagamat nag-warning din si Christian sa kanya, but Hopeful always warns Christian of the dangers in their journey. At siya din yung nag-attend at nagko-comfort sa mga times na siya in despair. At siya din yung minsan nangunguna doon sa kanilang journey. Palitan sila ni Christian. So, mo ganun din yung sinasabi sa atin dito ni Paul.
maghahalinlinan at maggagabayan ang bawat magkakapatid. At yung mga mature, yung sinabi ni Paul sa unang passage na binasa kanina, think of this way. Those who lead sa iglesyang ito at yung mga tagapangunay dapat pangunahan ang gawain ito ng pag-pursue sa kabanalan. Now, bakit po ini-emphasize ni Paul yung unity in conduct? They need to imitate Paul and those who live like him because, verse 18, there are those who walk as enemies of Christ. Anong sabi niya sa verse 18? For many of whom I have often told you and now tell you, even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction. Their God is their belly, and they glory in their shame with mindset on earthly things. I believe that itong tinutukoy ni Pablo is those who profess to be Christians. Kaya ganun kabigat kay Pablo, very emotional siya dito because they once profess to be in Christ. But their ethics, their way of life is contrary to Paul and to other believers. Ito nagkakos ng destruction, hindi lamang sa kanila at maraming hindi magandang patotoo dun sa mga bagong mananampalataya sa Pilipos. But to the Philippian believers, sigurado ako sa mga mananampalataya ng RBCM, ang sabi ni Pablo, verse 20 to 21, but our citizenship is in heaven, and from it we await the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Bumalik siya sa kanyang main theme, the goal of Christian sanctification. It is not merely resurrection from the dead. Even yun ay means. Saan? Doon sa beatific vision to see the coming of the Lord Jesus Christ in the fullness of His glory. Gusto kong ipunto sa atin, mga kapatid, that the work of sanctification is primarily corporate. That is why binanggit natin kanina na tinataboy ni Pablo dito yung mga individualistic tsaka yung mga divisive approach sa sanctification at sa churchmanship. The resurrection of the dead and the glorification of our bodies, as seen in most passages of the Bible, are primarily intended for the people of God. Walang hint ng individualism dito sa idea ni Pablo. Kaya gusto kong hamunin ang bawat isa, alang-alang dito sa ating pag-aaral. When Christ defeated sin and death, when Christ triumphs over death, over the devil, isaalang-alang natin yung katagumpayan na yon. Isaalang-alang natin yung pagkakaisa ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko, isa sa aming family worship noon is yung sa Ark ni Noah. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit yung mga animals na tinawag doon, iba-iba yun, pero hindi nag-away doon sa loob ng ark. It's a picture, somehow, as a light bulb or reflection, it's the picture ng iglesia, where Christ is the ark of safety. At tayo yung mga Gentiles na iba-iba, yung background, na kagaya na laging binabanggit ni Pastor, iba-iba yung ugali. Pero pagdating doon sa loob ng ark na yon, is walang nagrambulan doon, walang nagkagatan doon. At isang bagay yon, mga kapatid, na nagpapakita ng kung paano tayo mag-conduct, hindi lamang sa loob, kundi sa labas ng iglesia. Yung unity natin, gaya ng ating point, ito yung ma-realize natin that the sanctification of Christ people unites them as they move toward glory. Dahil dyan, let us pursue corporate sanctification by being mindful of our brothers and sisters in Christ. Dun sa first point, pinipursue natin yung sanctification
as being mindful ng ating imperfection, ng ating indwelling sins, pero dito naman, being mindful of our brothers and sisters in Christ. Yung ating paglago sa kabanalan at mga biyaya ng Diyos ay malaking ambag sa ating mga kapatid. Dahil dito nagkakaroon sila ng harapang wangis ni Kristo. Bagamat wala pa doon sa beatific vision, pero yung iyong pamumuhay ng tapat at ng may kabanalan, it is as if a pale vision ng glory ni Christ. Ito ay harapang wangis ni Kristo. At kapag ino-observe at tinitingnan tayo ng ating mga kapatid, ay dapat dyan sila na-encourage na lalong lumakad ng may kabanalan dahil nakikita nila ang Panginoong Hesukristo sa atin. Bagamat ito ay imperfect, pale, nevertheless, ginagamit ito ng Panginoon sa pag-usad ng ating kapatid sa kabanalan. Kasama dito yung ating ministry sa bawat isa. Kasama yung pagtapat na pag-observe ng Lord's Day. At pag-observe ng mga sacraments, pag-promote, ito ay pag-promote ng unity sa bawat isa. At kailangan itong mapasa sa mga susunod na henerasyon. Kailangan nating mag-iwan ng mga trail para sila ay merong lakaran. Sa mga tatay o asawang lalaki, seryosohin natin ang gawain ng kabanalan at sikapin na maitatag ito sa inyong mga tahanan. Ibiyaya ng Panginoon ng inyong mga pamilya. Bagamat ang Diyos ang nagbabago ng puso, naging ating miyembro ng ating mga pamilya, pero tungkulin nating mga ama, ng mga lalaking asawa, na taniman sila ng salita ng Panginoon. Bilang pagwawakas po, again, balikan ko lang yung last journey nila Christian doon sa final river before the gates of the celestial city. Dumaan sila doon sa river, si Christian ay sobrang natakot. He was troubled of the sins he committed before and even dun sa kanyang journey. May mga oras na siya ay lulubog. May mga oras na siya ay aangat sa kanyang pag-angat. Half dead na siya Pero kay Hopeful, kalahating sanggang bewang lang, pero siya malunod-lunod. Pero ang sabi sa kanya ni Hopeful, be of good cheer. Be of good cheer. Jesus Christ made you whole. And with that, Christian break out with a loud voice. Ang sabi niya, oh, I see him. And he tells me, when you passes through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow. Mga kapatid, when we fix our eyes on Christ, the rivers of doubts, despair, it will not overflow us. At hindi ka mag-isa dyan. Kasama mo yung church. Yun yung faithful companion mo. Si Hopeful. Now therefore, let all the believers of Reformed Baptist Church of Malabon run the race of sanctification with all joy and full assurance of faith. And let us thank Christ for defeating the devil that enslaves us for a long time. Let us praise the Triune God for giving us Christ the mediator. Jesus Christ, not only Him crucified, but glorified. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan na ibinigay niyo sa amin, hindi lamang sa pangangaral, kundi sa aking mga kapatid din sa kanilang pakikinig. Salamat dahil ito ay mercy ninyo na na-steer ang aming puso towards deeper appreciation ng iyong salita, kung saan binubuksan nito sa amin ang samot-saring katagumpayan ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mamuhay ng may pagkakaisa, hindi lamang sa loob, kundi maging sa aming mga paghihiwa-hiwalay. Bit-bit namin ang unity na ito sapagkat kami ay nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo.
And Lord, we desire the same passion with Apostle Paul na kami ay hindi nyo lamang tinawag na basta mamuhay vertically ng may katapatan sa inyo, kundi Panginoon ang aming matuwid at banal na pamumuhay ay dapat nagko-conquer din ng mga rebellious heart. Ito rin dapat ay humahamon sa mundong ito hanggang sila ay tuluyang sakupin ng aming Panginoong Hesukristo. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurian, sa iyong katagumpayan, sa iyong muling pagkabuhay magmuli, at sa iyong pagkaluklok sa trono ng Diyos, kung saan kayo ay naghahari sa langit, sa lupa, at maging sa impyerno. Sa pangalan ni Jesus. Amen.